Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano ba ang problema? Yung pag-chismis po niya ng sobra-sobra naman po. Okay lang po na i-chismis niya ako na may relasyon kami ng asawa niya, which totoo naman po yun. Tinanong ko sa asawa ko, sabi niya, di daw totoo, sinungaling daw ako. Pero yung sasabihin po niya na nasustentuhan po kami ng asawa niya, parang hindi naman na po tama kasi Silang dalawa po doon sa sala namin. Narinig ko talaga sinabi ng asawa ko na mahal niya si Angel. may nangyari po, isang beses lang po yun. Mahal na mahal ko silang dalawa. Mahal ko asawa ko, mahal ko rin si Angel. Parang anak ko na lang. Tapos sila palang dalawa ang magmamahalan. Bala ko po sanang mag-loan po sa SSS. Kinausap ko po yung mga staff po sa ahensya namin na maglo-loan ako, baka pwedeng pakiayos, pakihulog. Ngayon, nangako naman silang hulugan. Wala pa rin pong hulog. Napilitan po akong magsampa ng complaint sa SSS. Naka-duty ako, medyo masama pakiramdam ko nun. Na-picturean po ako naka-isip. Hanggang ngayon po, hindi na nila ako binigyan ng... Alam mo, ang nare-realize ko sa lahat ng ating gagawin, importante ang relationship. Diba? Whether relationship mo sa Diyos, relationship mo sa pamilya mo, relationship sa kapitbahay. So, eto, ma-expect natin, relasyon mo sa kapitbahay mo, dahil may intriga na yung kapitbahay mo may karelasyon sa karelasyon mo. It's about a security guard naman na parang na-floating siya sa kanyang trabaho. So, pwede ba yun? Legal ba yun na ma-floating ka na lang forever? Dun sa salamat segment natin, such an inspiring story about somebody who wants to give back after a life of difficulty, is giving back to a school and a community. At syempre, hindi po mawawala yung Alan PFP kung saan marami pong nananalo mula sa ating audience, live audience sa studio. At syempre, sinasabi po namin na walang umuuwi ho dito sa aming audience, na walang regalong dala. Dito lamang po yan sa Cayetano in Action. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung katanan. Ako po si Boy Abunda. Angel, ano ang reklamo mo laban kay Aling Adelfa? Yung pag-chismis po niya ng sobra-sobra naman po. Okay lang po na i-chismis niya ako na may relasyon kami ng asawa niya, which totoo naman po yun. Pero yung sasabihin po niya na nasustentuhan po kami ng asawa niya, kasi may anak daw po kami, parang hindi naman na po tama kasi yun eh. So, totoo na may relasyon ka? Opo. Hanggang ngayon? Wala po. Tinapos po namin yung mga 2 buwan lang po yun kasi nga po, iniisip ko din po si Nanay Ade. Meron mo. So, noong nagkaroon kayo ng relasyon, sila pa ni Nanay Adelfa, nagsasama pa sila? Opo. So, ginagawa nyo ito na palihim? Opo. Yung sabi mong binibigyan, sinusustentuhan kayo ng pera, Opo. masakit sa iyo yun dahil Hindi naman po kasi totoo po yun eh. hindi ka nang hihingi ng pera. Hindi po, never Katulad ng po. sinasabi ni Nanay Adelfa. Opo. Napatagong nang hihingi ka ng pera at nagagalit siya dahil pag ikaw humihingi, binibigyan ka. Pag siya daw ang nanghingi, hindi siya binibigyan. Opo. Hindi totoo yun. Hindi po. So, ano ba ang problema? Sa chismis pa lang po niya na may relasyon kami, nakakahiya na po sa puntong ganun eh. Pero Hindi naman dagdagan po chismis niya yun, ng gano'n na totoo mas naman hihingi akong sustento, mas nagkaanak ba nga daw kami.
May anak ba kayo ni wala Rex? Wala po. Kiniklaim din po ni Kuya Rex na may anak daw po kami kahit po wala. Nauunawaan mo yan kung bakit? Ba't sinasabi ni Rex at sa ni Aling Adelfa na meron kayong anak? Hindi nga po eh. Ayoko naman po talaga sa kanya. Kasi nga po may edad na po siya. Iniisip ko rin po kasi yung kinakasama ko rin po ngayon. So, ang sinasabi mo lang walang totoo na may relasyon kayo ngayon. Opo. Tapos si Aling Adelfa, tinatawag ka ba niya ng mga pangalan? Opo, may isang beses nga po nagwala nga po yan eh. Nagwala po sa tapat ng bahay namin. Dahil? Siguro po sa sobrang sama ng loob niya sa akin dahil nagkaroon po kami ng relasyon ng asawa niya. Kasi po anak-anakan po nila ako eh. Siguro hindi po niya inaasahan na magagawa ko po yun sa kanya. Para na kitang anak, man yung ginagawa mo sa akin. At tinatanggap mo yun na kasalanan. Kasalanan ko po. Bakit mo nagawa yun? Kasi po nung oras na po na yun, ano po yun eh. Depressed po kasi po iniwan pa kami ng asawa ko. Tapos po, si Kuya Rex lang po kasi nag-comfort sa akin ng oras na yun. Ginagawa pa nila akong sinungaling niyan. Kasi po yung banding po namin ni Nanay Ade, tapos ni Kuya Rex, lagi po kami nagiinuman. Aksidente lang po yung nangyari na dapat na yun, dapat hindi na maulit. Isang beses lang naman po yun. Yung isang beses, ang pinag-uusapan mo ay yung nahuli kayong naghalikan. Hindi po, kasi yung naghalikan naman po, wala na po talaga kaming relasyon noon. Doon po ako natulog noon sa may tindahan nila. Lasing na lasing po yung si Kuya Rex. Anong ginawa ni Rex? Hinalikan po niya ako dito sa may leeg. Di ko po alam kung alam po niya na ako yun o akala niya si Nanay Adi po yung nakahiga doon. Anong ginawa mo? Sumigaw po ako. Isakto naman pong dumating po si Nanay Adi. Ang sabi ni Nanay Ading ay hindi ka naman daw sumigaw. Sumigaw ka lamang nung nalaman mo na nandun siya at nakita kayo. Di ko po talaga siya nakita na nandun siya. Nung sinabi mo sa akin kanina, isang beses lang yun nangyari. Anong ibig sabihin nun? May nangyari po, isang beses lang po yun. Pero si Kuya Rex po kasi, parang gusto niya pong ipapatuloy-patuloy pa namin. Parang umabot po siya ng 2 buwan. Sabi ko, ayoko na kasi nakakonsensya po kasi ako, niisip ko rin po si Nanay Ade. At doon sa 2 buwan, ang sinasabi mo ay isang beses lamang may nangyari. Opo. Ikaw ba'y humingi ng tawad kay Nanay Adelfa? Opo, nanghingi na po ako ng pasensya sa kanya. Iintindihan ko naman po siya kung sakaling di po niya ako mapapatawad ngayon. Kasi po, masama po yung loob niya. Nakikinig siya. Kung hihingi ka ng tawad, anong sasabihin mo kay Nanay Ading? Pasensya na po sa nagawa ko. Marami po akong utang na loob sa kanya kasi siya po nag-alaga sa akin. Kaya huwag niyang sabihin chismis. Kaya totoo ang lahat. Hindi ko magawa-gawang chismis kasi mahal ko silang dalawa. Mahal ko si Rex, mahal kita. Made, pasensya na po sa nagawa ko. Sana po mapatawad niyo po ako. Sana mabalik natin yung dating kasama natin. Wala na po talaga kaming ugnayan ni Kuya Rex. Matagal na po. Sa lahat ng ito, anong sinasabi ni Jeffrey, ang iyong kinakasama? Iniintindi po niya kasi po bago po kami magsama noon, sinabi ko na rin po sa kanya yun. Iniisip ko din po kasi kaysa po sa iba po niya malaman, sa akin na lang po. Pero tanggap naman din po niya. May mga away-away na eh. Opo. Pumunta po doon si Kuya Rex sa tapat ng bahay namin. Lasing po kasi siya noon. Siguro po, hindi po niya matanggap sa sarili niya na nag-asawa po. Matagal na po nauna po eh. Magdadalawang taon na po kami nagsama ni Jeff. Tapos nagwala po siya. So kailan itong ginawa ni Rex? January po. Itong taon na ito? Opo. Okay. Tapos sinasabi po niya na akin yan eh. Ako yung nauna sa kanya bago ikaw. Nagalit po yung asawa ko. Nabol po siya ng itak. Nagpang-abot ba? Natamaan po siya dito. The police po. So, kumusta ang lagay niyo ngayon? Hindi na po ako masyado lumalabas ng bahay. Kasi po, naiiya na rin po kasi ako eh. Kasi po, kalat na rin po yun sa lugar namin. Sa iyong palagay lamang, may feelings pa sa'yo, si Rex? Opo, tingin ko po meron po. Kasi po, hindi naman po niya gagawin yun eh. Pagsugod-sugod sa bahay. Dapat inihinto na po niya yun kasi alam niya po may kinakasama na po ako eh. And having said that, may dahilan si Nanay Ading magselos. Opo. Naiintindihan ko naman po yun eh. Oo. Kasi nilalagay ko rin po yung sarili ko sa sitwasyon niya. Talagang masakit po yun. Ano ang inaasahan mong mangyayari? Na mapatawad po niya ako sa ginawa ko po. Magkausap po kaming dalawa. Mapaliwanag ko rin po yung sarili ko sa kanya. Kasi hinto na rin po niya yung sinasabi niya na hindi naman po totoo. Hindi mo ba sasabing hindi totoo? Kaya totoo naman yan.
Nanay Adelfa, narinig niyo po lahat ng sinabi Opo. ni Angel. Ano po ang inyong reaksyon? Namin din po nila, Tito. Yun na nga, ang sabi niya na may mga jamming palagi sa amin na yung magtatagay-tagay. Nagising ako bandang mga alas 10 ng gabi. Silang dalawa po doon sa sala namin. Narinig ko talaga sinabi ng asawa ko na mahal niya si Angel. Mahal na mahal daw niya. Pero sa bagay, si Angel wala namang sinabi. Alam mo kung ano lang sinabi din niya. Kuya Rex, si Ate Adi. Tapos kinabukasan, tinanong ko sa asawa ko, sabi niya, hindi daw totoo, sinungaling daw ako. Gumagawa daw ako ng kwento. Pero narinig ko yun, Tito Boy. Oo, sinabi naman daw niya na alang-alang sa pagmamahal, inarugaan niyo raw po siya nung siya nanganak, inalagaan niyo po ang kanyang anak, kinupkup niyo ho siya kay bagong hiwalay. Totoo po yan, Tito Boy. Mahal na mahal ko silang dalawa. Mahal ko asawa ko. Mahal ko rin si Angel. Parang anak ko na lang. Tapos sila palang dalawa ang magmamahalan. Oo. Tito, ko alam mo gawin ko. Ngayon na alam ko na ang totoo. Sinasabihan lang niya ako. Dati gumagawa lang daw ako ng kwento. Di daw totoo yung sinasabi ko. Nagsisilos lang ko daw ako. Di daw ako naawa sa bata. Mahal na mahal ko yung bata na yan, Tito. Kasi wala akong anak na babae. Yung sabi ng sinugod ko siya, hindi yun sugod. Pinuntahan ko siya mismo. Sinabihan ko, Angel, umiwas ka kasi. Umiwas ka. Yun ang sabi ko sa kanya. Nanay Ading, hindi ba kayo nag-usap ni Rex tungkol dito? Nako, Tito Boy, yun na nga, sinungaling daw ako. Palibas, matanda na daw ako. Ewan ko, Tito Boy, di ko na talaga alam ang gagawin ko. Ngayon, narinig ko naman galing kay ano na. Totoo naman talaga yan, Tito Boy. Totoo naman yan. Maawa ka naman sa bata. O, biruin mo yan. Kung gano'n lang sasabihin sa akin, tingnan mo ngayon, di lumabas din ang totoo, di ba? Kahit mo sabihin naman, 2 buwan lang, pero meron talaga. Takot ako, Tito Boy. Siyempre, bata pa yan. Tapos, sa 2 ng anak na sa ganyang edad, di ba? Oo. Iwan ko, Tito Boy. Hindi ko alam kung saan ko ilagay ang sarili ko. At totoo Nanay lang. Ading, ngayon na alam mo na, bakit hindi mo masabihan ng iyong asawa na tumigil ka na rin? Hayaan mo na yung bata. Ayoko na, Tito Boy. Pagod na ako. Kasal ako sa una kong asawa. Ngayon may anak ko, isang lalaki. Kaya noong December, sabi ko, noong gawan mo nga ako ng kubo. Sabi na, hindi, mama, yung may tindahan dyan yung biyenan ko, dyan ka na lang para pag makapira ako, lalagyan mo na lang. Kaya doon ako ngayon sa kanila, Tito Boy. Alagaan mo yung mga apo mo dyan, mama. Doon ako ngayon. Hindi kayo nagsasama ni Rex? Ayoko umay doon, Tito Boy. Kahit pagbanggit ng pangalan niya, ayoko na. Ayaw mo na? Tito Boy, ayoko na talaga. Oo. Gaano na katagal kayo, nanay, na nakahiwalay sa kanya? Paulit-ulit yan nangyari. Pero nitong taon na to, noong December, Pasko di na kami. Hanggang New Year, hanggang ngayon. Kanina narinig nyo naman po si Angel. Ako naramdaman ko, nanay, na mahal kayo. Mahal niya ako, mahal ko kasi siya. Alam naman din ko siya pinabayaan, Tito Boy. Pati nga pagligo ng anak niya nung bago yan siyang panganak, di man siya marunong magpaligo ng anak na ako nagpapaligo niyan. Sabi niya, oo. Ikaw daw ang kumupkup sa kanya, pati sa kanyang mga anak. Kaya nga di ko makuha na magalit sa kanya, di ba? Tapos kung sabihin niya na chinismis, hindi ko chinismis, Tito Boy. Pumunta mismo ako sa kanya, kinausap ko siya. Kaya hindi ako papayag na sabihin niyang chismis. No. Hindi yun chismis. Hayaan mo, Nanay Ading, pag-uusapan natin ito. Kasama si Kuya Alan at Ate Pia.
Narito po tayo sa face-to-face sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo si Angel. Samantala, narito po ang inirereklamo si Nanay Adelfa. Nanay Adelfa, Angel, Ate Pia, Kuya Alan. Ate, ikaw yung 100% victim dito. Maraming betrayal na nangyayari talaga sa mga relationship. So matututo sila dito. May ibang bagay kasi pag nabasag mo, pwedeng buuin ulit. Pero may iba kasi pag nabasag mo, kahit anong buo mo nun, hindi mo na maibabalik sa dati. Narinig ka namin, Angel, I think you're really sorry. Ngayon, kaharap mo na ang tinuturing mong nanay. Why don't you tell her what you feel talaga? Kasi pinakinggan ko sana mapatawad ka. Pero nung tinanong siya, mahal mo si Angel, para ko siyang anak Made, sana po mapatawad niyo po ako sa ginawa ko. Sana mabalik natin yung dating pagsasama natin. Pasensya na sa pagsira ng tiwala mo sa akin. Pinagsisihan ko po yung lahat. Sana po mapatawad mo po ako. Takot ako na mawala din siya sa akin. Para kasi anak ko na talaga siya at kuya, ate. Ilang taon na ho ba kayong magkakilala at ilang taon nyo na siyang tinuring na anak? Tagal-tagal na rin. Unang anak pa lang niya Ilang taon na ba yung unang anak? Mag-11 years na po. Tapos dito sa pangalawa niyang anak, ako na po ang nag-aalaga noon. Bilib po ako sa pagmamahal niyo sa kanya. Dahil lang ibang tao, kakalimutan nila yung tinuring na siyang anak sa sakit ng nangyari sa inyo. Angel, it's a blessing sa'yo na nagkaroon ka ng taong ganyan sa buhay. Opo, sobra po. Kasi yung ginawa mo, ang pinaka-best scenario usually niyan is, okay, sige, tanggap ko yung ano mo, pero wag na tayo magkita-kita. Nangingibabaw nga sa kanya is yung pagmamahal niya sa'yo tsaka sa anak mo. Opo. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Kahit ganun po yung kasalanan ko sa kanya, mahal na pa rin po ako. Angel, explain ko lang yung difference ng nagsosorry ka pag walang betrayal at yung nagsosorry ka pag may betrayal. So pagka may betrayal o pagtatraidor, bumabalik-balik yon mentally. Yung iba, sige, I'll forgive but I won't forget. The reason I tell you this is because for me, you have to continually assure her na sorry ka and continually assure her na hindi mo na siya ever tatraidorin o ibibetray. Yung tiwala, you have to earn it back. Hindi yung parang sorry, bumalik na. Ikaw kasi, at saka si Ate Delfa, pareho kayong biktima ni Rex. Kasi he took advantage of you nung vulnerable ka, nung iniwan ka ng asawa. May kaibahan lang kasi. Si Ate, completely a victim. Wala siyang kasalanan. She's minding her business. She's helping you. Inaalagaan niya yung partner niya, si Rex. Ikaw, hindi ka lang willing victim, nang biktima ka rin. So while much older sa'yo si Rex, umiinom kayo, alam niyang malungkot ka, alam niyang anak-anak ang tingin, yung pala sa kanya, hindi anak-anak ang tingin, meron din palang mali siya. Pero nung pumatol ka, kahit sabihin mo once lang while it's true, na na-victimize ka rin ng isang mas matanda sa'yo na tingin mo tatay, pero he took advantage, di ba? Ang kaibahan, siya, wala siyang kamalay-malay. Ikaw, you have to take responsibility. Na the reality is, kung hindi ka rin pumatol, di sana, ang problema lang ni ate, si Rex lang. Rex, ba't ka ganon? Ba't mo, tinuring ni anak yan, bakit mo ginanon? Pero dahil pumatol ka rin, ganon yung nangyari. So actually, ang complaint mo, sabi mo, may dagdag na kasi yung kwento about you. Gusto mo lang matigil yon. Pero nung in-interview ka na ni Kuya Boy, nakita ko naman, secondary lang sa yung chismis, gusto mo talagang ma-repair yung relationship, no? Gusto lang ikwento, just because may kinakalat ka na totoo, hindi ibig sabihin na hindi defamatory yun, Hindi ibig sabihin na hindi slander or libel yun. Kahit totoo, Kuya Boy, kung malicious, na gusto mo lang siraan yung tao, pwede pa rin libel yon. On the other hand, kung totoo, pero pure yung inyong intention, di ba? Kasi siya may legitimate reason, may legitimate relationship siya. At maaring kaya niya kunikwento to get support, to get advice, or para makarating din sa'yo para itigil mo. Opo. Kailan pa nangyari to? Yung sa inyo ni Rex?
Matagal na po eh. Mag 3 years na rin. 3 years. Pero tignan mo, nung in-interview si ate, Opo. buhay na buhay pa sa kanya yung sinabihan siya ng, walang nangyayari sa amin. Matanda ka kasi, ganyan. Pero wala namang pagtatakpan si Rex kung hindi ka rin naman pumayag. Siguro, I'll ask Ate Adelfa, na, Ate, honestly, ano ba mas gusto mo kay Angel? Layuan ka muna? Or okay naman sa'yo na patunayan niya sa'yo na sorry talaga siya? Yun po, kuya. Yun lang po na, yan, tama na inamin din para naman na mawala na yung sinabi sa akin na gawa-gawa ko lang kasi nagsisilos ako, matanda ka na kasi. Kasi di ba sabi ko, ang bata, iwasan mo, Rex. Di ba sabi ko, ano sabi niya, bata yan, pinagsilusan mo. Natakot ako doon. Bata pa nga siya, di ba, na nandoon nga sa bahay, di ba? Na baka mamaya sabihin na, nandyan na nga sa'yo, inaano niyo. Na di ko na alam. Inabuso niyo pa mag-asawa. Oo, di ko na alam kung anong sasabihin. Tapos ganyan ang ginagawa niyo. Pero ngayon lang niya yan sinabi na may nangyari talaga sa kanila. Oo. Salamat, inamin mo rin. Dito pa. Kasi inaano ako ni Kuya Rex. Sinungaling daw ako. Magawa daw ako ng pinto. Ayusin mo na buhay mo kay Jeep. Mahal ka niya. Nandoon naman ako pinatutulong ka na lang po. Matanggapin mo ba ako dun? Ate Pia? When you see situations like this is exactly why we need to raise awareness on the issues confronting women and what society or kaming lawmakers, community can do about it. So in this case, literally, mabaliw-baliw ka na. Naisipin na nakita mo sa sariling mata mo, ramdam mo na may nangyayari, pero binalik pa sa'yo na parang nag-iimbento ka. So feeling mo na babaliw ka na, di ba? Feeling mo na, and that happens to more women than we can imagine. Ito yung issues ng kababaihan na from the legal perspective, meron yan emotional or psychological abuse na pwedeng ipaglaban. Whether mag-asawa kayo, mag-boyfriend kayo, hindi kayo pwedeng itrato ng inyong partner na ganyan. Kasi kung hindi kayo kasal, then wala tayong pinag-uusapan na marital fidelity in that sense na obligation mo sa batas na kayo lang kasi hindi kayo legal na kasal. Pero yung obligasyon ng mag-boyfriend na magkarelasyon, kahit hindi kayo kasal, hindi kayo pwedeng emotionally ina-abuse. And abuse na yung nangyari sa'yo. Nakita mo nang may ganitong relasyon, itinanggi sa'yo, at sinabi pa sa'yo para kang tanga o para kang nag-iimbento na yung parang anak-anakan mo na si Angel, kayang gumawa ng gano'n. Di ikaw ngayon, o nga naman, baka mali naman ako. So, maling-mali yun. And so, kung nandito si Rex at sana mapanood niya to, ikaw ang kakasuhan, Rex, sa ginawa mong ito, no? Sa emotional abuse na binigay sa'yo. But again, the second thing I want to point out is this. Part of empowerment ng kababaihan is to take care of yourself. Sinabi niya na, ayoko na, okay na ako. I admire you for that. Yung iba sasabihin na, ay, hindi, kailangan ibalik sa dati, ayusin. Hindi. Ang mahalaga, hindi ka mabaliw. So, ang mahalaga is ilagay mo yung sarili mo kung saan ka matatahimik. You deserve peace and quiet. Aling Adelfa, she looks like a strong woman, no? Tatrabaho ka, di ba? Ako, ano po ako ate, nag-iikot po ako ng punda sa buong Kamaynilaan. Iikot ka Nagtitinda na? po ako ng punda. O sige, bibili kami sa inyo. Si Alan, kailangan niya ng maraming punda. Hindi ka na mag-iikot. Kami na bibili. Ate, just on that point, pwede tayong padala ng tao sa kanya. Maturuan kayo magbenta online. Sige po. Baka yung dati mong mga suki. Ngayon kasi tapos padideliver mo na lang. Ngayon, sa nakikita ko, mukha naman pinapatawad mo si Angel at masaya kang may anak ka ulit. Then ikaw, Angel, alagaan mo ang nanay mo. At ilagay mo siya sa tahimik. Napakabuti ng puso niya. Napakalaki ng puso niya na kaya niyang talikuran yung nagawa mong kasalanan sa kanya dahil ganyan ng mga ina. Yung maling nangyari, bali. Wag na wag niya ulit maramdaman na parang siya pa pala nagkulang doon.
Every woman here in a relationship deserves, at the very least, respect. Kung hindi kayo nirerespeto ng partner nyo, karapatan yung iwanan siya. Wala kayong obligasyon na magpakatiis, na mabaliw kayo sa ganong klaseng relationship. I'm not saying mag-give up kayo sa relationship. Hindi yon. Pero you work on a relationship na may foundation ng trust and respect. Si Angel po ay nagpunta dito sa Cayetano in Action dahil gusto niyang magreklamo doon nga sa mga sinasabi. Pero, alam mo, Angel, alam kong gumagawa ka lamang ng excuse para magkita kayo ni mading mo. Gusto ko rin po siyang makausap. Yung ginawa mo lamang paraan ang Cayetano in Action para kayo magkita. Opo. At maraming salamat. Thank you din Dahil po. yun ang iyong intensyon mula at umpisa. Ang mensahe ko lang sa inyong dalawa, kailangan klaro kay Rex ang boundaries. May asawa na ako, dyan ka. Opo. At dapat panindigan mo yun. Opo. Nanay, ako naman, panindigan po ninyo yan. Kahit anong mangyari, dahil hindi na ho kayo nire-respeto, ang tawag ko ng mga bagets ngayon yan, ginaslight na ho kayo, pinapaniwala siya na siyang may kasalanan. Pinapaniwala siya na nag-iimbento siya. Pinapaniwala siya na wala siyang nakita. Kaya napaka-emotional niyo po ngayon dahil for the first time, nagkaroon ho ng kumpirmasyon sa iyong isipan at puso na lahat ng iyong sinabi ay totoo. Yun po. Pareho kayo biktima. So, panindigan ninyo na sana hindi ma-perpetuate yung pang-aabuso sa inyo nung taong ito. Then lastly, what I want to say is that we're here to help not just to give advice. So whatever we can do din sa inyo, di ba, para bago yung relationship, alam namin mahirap ang buhay, let us know. Kami, yung sari-sari store, sabi ko, tayo magkakatulungan. At tingnan natin kung ano rin ang ating tulong na magagawa para kay Angel. Mag-usap tayo mamaya kung paano nga makakatulong din sa inyo para maging busy but happily busy kayo together. Angel, Maraming salamat po. Mading, maraming salamat. Maraming salamat. Isang security guard naman po ang hihingi ng payo at hihingi po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagbabalik po ng... Nang magkapatawaran sina Adelpha at Angel, ay nagkaroon naman si Tito Boy ng pagkakataong makakuha ng pahayag mula kay Rex na asawa ni Adelpha. Gumawa ko ng mali sa kanila dalawa. Sabi ko, papaalam na ako na papakalayo-layo na ako para wala nang gulo sa inyong dalawa. Sa desisyong pag-alis ni Rex sa buhay ni na Angel at Adelpha, tuluyan na nanumbalik ang malamang inang turingan ng dalawa. Nabigyan din sila ng pagkakataong magsimula muli na matanggap ni Adelpha ang mga paninda at punda at bigas at groceries mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Sinamahan naman ng programa si Angel na makabili ng mga frozen foods na maibebenta para sa kanyang bagong hanap buhay. Di po namin inaasahan yun. Yung sa amin lang po is yung mag-aayos kami ni Mama Ade. Maraming salamat po. Maraming salamat talaga sa kanila ni Tito Boy, si Kuya Alan, Ate Pia. Naku, mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal naman talaga namin sila eh. Teka. Alam nyo, kawawa naman si Kuya Lito. Siya yung security guard na hihingi sa atin ng payo ngayon dito sa Payong Kapatid. Ay, oo! Yan nga yung di nahulugan ng ahensya yung SSS niya. Dahil nga daw nagreklamo. Oo. Mahigit 1 taon na raw siya hindi nabibigyan ng assignment. What? Wait, what? 1 year no work? Ay, bakit? Ba't hindi nila siya maghanap ng ibang ahensya? Wait! Eh, paano yung SSS niya? Paano magkakaroon ng linaw? Uy, at saka, eto ha, magulo hindi ba mahigit 50 years old na si Kuya Lito? Correct. So, mahirap na para sa kanya mag-apply sa iba pang agency. Teka, hindi, sandali. Alam nyo, sa totoo lang, sa kasong to, dito ako interesadong malaman kung anong maipapayo ni Kuya Alan at Ate Pia. Kaya naman, Tito Boy, kayo po. Naku, ito ang pakinggan natin para mas malinaw po ang kwento. Para humingi po ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan, narito po si Kuya Lito. Welcome. Thank you po. Lito, Ate Pia, Kuya Alan. Kuya Alan, Ate Pia,
Tito Boy, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Lito. Nangyari po yan nung year 2021 po. Bala ko po sanang mag-loan po sa SSS. Ngayon, nung binerify ko sa SSS po yung aking hulog, hindi ako makapag-loan kasi nga wala pong hulog sila. Ngayon, kinausap ko po yung mga staff po sa ahensya namin na maglo-loan ako, baka pwedeng pakiayos, pakihulog. Ngayon, nangako naman silang hulugan. Pero umabot po ang year 2022, wala pa rin pong hulog. Hanggang bandang huli, yun nga, medyo nagkakatalo na kami. Kaya sabi ko, kung ganyan, ilalapit ko na lang sa SSS. Napilitan po akong magsampa ng complaint sa SSS. Nung bumalik ako, sinabi po sa akin, may hulog naman yung SS. Kaso, nagkaroon sila ng error system sa SSS. Kaya humihingi sila sa agency namin ng mga employees record. Until na wala pong reply sa akin. Siguro hindi po nagko-comply yung agency namin. Pagkatapos medyo mainit po sa akin yung agency. Kaya sabi ko, parang nagkakaroon ng discrimination na ako lang ang pinag-iinitan. Then dumating yung November 10, 2022. Naka-duty ako, medyo masama ang pakiramdam ko nun, sir. Madaling araw, medyo nakaidlip ako. Ngayon yung pinapasubaybayanan nila ako sa isang kasama ko, yung mga pasok-pasok ko nila. Na-picturean po ako nakaidlip. Kinabukasan, nag-text yung OIC namin na mag-report daw muna ako sa opisina. Tinanggal na nila ako sa duty. Ang nakalagay po dun sa memo po sa akin, mag-explain ako dahil nahuli raw ako nung pinaka-security manager. Pero lumabas, hindi yung security manager, kundi yung kasama ko na yung tao po nila na ang nagsumbong. At hanggang ngayon po, hindi na nila ako binigyan ng duty. Kaya yun po ang idinudulog ko sa inyong programa, mabigyan ng payo, kung ano po ang gagawin ko. So, nagbigay na naman sila ng dahilan ngayon kung bakit ka sinuspinde kasi nakatulog ka. Okay. Regardless kung sino nakahuli sa iyo, offense talaga yung nakatulog. But may requirement ng double notice. Una, may notice sa iyo para mag-explain ka. Kasi obligasyon nila sa batas na bigyan ka ng enough time magpaliwanag. Okay? Pangalawa, yung notice nung decision nila. Diba? So, hindi naman pwedeng, alam mo, ngayon kita sinabihan, tapos pagtingin ko, may decision na kagad ako. Kasi kailangan kinonsider nila. Ngayon, assuming, no, na sapat na yung nakaiglip, sapat na yung tinignan mo yung decision, yung dahilan mo, ang sabi ng Korte Suprema, management prerogative sa security guard na hindi ka bigyan ng duty or parang may floating, pero hindi dapat lumampas ng 6 months. Bakit 6 months? Kasi enough na yung 6 months. Katulad nito, dati ka ng empleyado. Pwede kang bumalik ngayon sa NLRC, sa labor arbiter, at ipasok yung ebidensya na talagang pinag-iinitan ka. Sa sa SSS, nagkaroon ng desisyon dun sa una, hindi. Kasi doon, gusto ko mabigyan ng linaw yon kasi maraming hindi nakakaalam, pagka ang employer ay hindi nagbayad, sa SSS law, meron pang criminal na na penalty. Of course, kung nagbabayad at nagka-problema yung records ng SSS, dahil hindi yung agency mo yon. Diba? Pero katulad ng SSS mismo, sinasabi, nagbabayad. Pero hindi sinabing lahat ng empleyado. So, ako, I'm interested to find that out. Kasi to be fair to your agency, kung nagbabayad naman, talagang hindi nila kasalanan. So, sa pagdulog mo dito sa show, I think, assuming lahat ng sinabi mo ay tama, nasa magandang kalagayan. Even assuming na tama na isuspindi ka, mukhang may mali sa proseso, and kahit na sabihin nilang tama yung proseso, hindi ka pwede mag-suspend ng more than 6 months or yung tinatawag na indefinite. Yan ay tinatawag ng iba na constructive dismissal. So, ate? Well, actually, sinabi na ni Alan lahat. Ewan ko kay Alan. Ako, inaaral ko talaga to kasi hindi naman ako nag-practice ng labor law. So, nakikinig ako sa kanya, agree ako dun sa lahat ng sinabi niya. Siguro, ang i-emphasize ko lang para din sa mga nakikinig sa atin na mga
employers din, ano? Yung sinabi ni Alan na very important kung merong kayong iniisip na kasalanan ng empleyado, kailangan mo siyang bigyan ng notice na magpaliwanag tungkol dun sa isang sitwasyon. Bibigyan ka ng notice. That's very important na nakasulat ha. Talagang parang please explain sa ganitong araw what happened dun sa ganitong incident. Ngayon, pag nagbigay ka ng explanation mo, yan ay yung pagkakataon na magpaliwanag ka, that's the hearing. And then after that, yung sabi nga ni Alan, double notice ng desisyon. So general yan kahit anong klaseng trabaho. Now, na-recognize din ng Supreme Court na palibasa kasi yung trabaho ng security guard, depende kung may kliyente yung security agency, di ba? So, intindi nga ng Supreme Court na pag natapos yung isang kontrata, baka ilang buwan bago magkaroon ng ibang kontrata. So, pwedeng magkaroon ng floating status for 6 months only. Beyond 6 months, kailangan magdesisyon ang company na i-terminate ka na talaga or bigyan ka ng bagong trabaho. Hindi pwedeng floating forever. Tsaka hindi pwedeng dead man na lang na hindi ka tatawagan and everything. Parang ganun ang ginawa sa kanya. At practical advice din lang sa mga kumpanya, di ba? Kailangan wala kang personalan eh. Practical advice din sa mga empleyado naman. After a few months of employment, check-in nyo na kung talagang may SSS. So, asahan mo kuya na we will assist, we will help. But thank you for appearing before the show. Kasi nga, nakailan na rin kami na labor case na parang napaka-obvious. Pero parang nangyayari pa rin eh. And bagamat hindi natin binanggit yung agency, kung gusto nila ibigay siyempre ang panig nila, kasi siyempre ang advice namin ay based dun sa storya mo. Pero if they want to appear, Kuya Boy, di ba? Of course, we're more than bukas ang ating programa. Happy. Yeah. Maraming salamat. At sa lahat ng ating mga kababayan na katulad ni Kuya Lito ay may mga problema na may kinalaman po sa batas. Huwag ho kayong mag-alinlangan na sumulat po sa comment section ng aming mga social media accounts at tayo'y mag-uusap dito sa ating programa. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy ang ating pasasalamat sa mga kababayan nating napakabuti ang ginagawa sa kapwa. Dito lamang po sa... Sinamahan ng Cayetano team si Kuya Angelito sa SSS Rosario Pasig Branch para maayos ang kanyang kontribusyon na hindi lumalabas na nahulugan. Ayon sa SSS, maaring ito ay isang system error lang at hindi nangangahulugang hindi nakapaghulog ang kanyang agency. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala pong hulog sa SSS. Sinamahan din ng programa si Kuya Angelito sa National Labor Relations Commission para i-follow up ang kanyang isinampang reklamo noon pang September 2022. Agad na nagpatawag ng hearing ang NLRC, pero hindi sumipot ang kabilang partido. Kaya nagbaba na ng final decision at writ of execution ang NLRC, kung saan ang NLRC na rin ang nagtakda ng kaukulang halaga na sisingilin ng kanilang sheriff sa agency bilang danyos kay Kuya Angelito. Kapag isinarb na ng sheriff, kailangan makipag-ugnayan din ako sa sheriff upang malamang kung paano namin makukuha yung kaukulang bayad sa akin. Gagamitin ni Kuya Lito ang makukuha niyang money claim mula sa agency para mabayaran ang kanyang hinuhulugang bahay sa National Housing Authority. Nung unang pagkaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero inisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko mabigyan nila ng sagot. Hindi ko talaga ako nagkamali. Kaya nga, lubos ako nagpapasalamat po sa kanila. Kay Kuya Alan at kay Ate Pia. Napakabuti po nila. At maganda silang kausap sa harap po. Hindi nila tinuturing na iba yung taong kaharap. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103
ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya nakasuporta sa amin. Salamat, Ate Tia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan hanggang ngayon. Nandito pa rin sa katabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa ko. Sa aking pamilya. Salamat sa manalo sa walang asawa partner. Salamat po sa magulang ko. Salamat sa Ang pagtulong sa kapwa, madalas ay bunga ng mga naging karanasan natin sa nakaraan. Mahunay na ako, kaway-kaway, Ako ang magsisilbing doktor mo. I want to be the help of the helpless, the hope of the hopeless, and the voice of the voiceless. Yan ang kwento ng ating pasasalamatan. Siya, si Richard Barangan. Bata pa lang si Richard, namulat na siya sa hirap ng buhay. Gumawa ng iba't ibang paraan para makapagtapos ng pag-aaral. At ngayong siya naman ang may kakayahan, mga estudyante at magulang na salat din sa buhay ang kanyang tinutulungan. Ang Project Stitches ay sinimulan ito ni Sir Richard Barangan. Ito ay proyekto kung saan ang mga estudyante under dressmaking and tailoring at ang mga magulang dito sa Valencia National Vocational High School, sila ay magtutulungan upang makapag-produce at makapagtahi ng bagong set ng uniform. Not just giving school uniform, but to alleviate financial pressure on families, especially for those who are facing economic hardship. Napakalaking tulong po itong proyekto ni Sir Richard Barangan dahil naibsan ang mga gastusin ng mga magulang at hindi lang yan, nagkaroon din sila ng extra income sa pananahi. Ako po si Serapin Lapinid, grade 12 student dito po sa Valencia National Vocational High School. At nais kong pasalamatan si Sir Richard Barangan dahil nagkaroon kami ng bagong school uniform. Dahil sa tulong ni Sir Richard Barangan, nagbago ang aking buhay dahil mas nagkaroon ako ng self-confidence dahil sa aking new uniform. Kasi noon, naka-t-shirt lang po ako kasi wala po akong uniform na gaya po ito. Sa akong kaugalingon, naadyo ko'y nakuha nga kausaban kay sa akong pagkainahan, sa wala pa si Sir Richard ni abot dinhi haron ni hatag og libre nga tela para sa estudyante, wala gyud ko'y abot sa amoa. Nagpasalamat ko ni Sir Richard Barangan kay dili lang sa estudyante nga siya nakalibre kundi apil nako nga inahan kay naa man ko'y dugang nga income para sa ako. Ako mismo aduna jud ko'y dugang nakatunan o ingon mo sad naadjog ko'y income para nako. Ako po ay isa sa mga gurong naka-witness last November 2023 kung saan si Sir Richard Barangan po ay nagbigay ng libreng tela para gawing uniforme ng mga mag-aaral dito sa aming paaralan. Ako ay talagang nagpapasalamat kay Ginoong Richard Barangan dahil sa kanyang advokasya. Siya ay kauna-unahang mamamayan ng Carcar City kung saan siya ay naglunsad ng kanyang advokasya na magkaroon ng libreng uniforme ang mga kabataan ng Carcar. Ilan lang sila sa mga natulungan ni Richard na nais siyang pasalamatan. Maraming salamat Sir Richard Barangan dahil nagkaroon kami ng bagong school uniform dito sa Valencia National Vocational High School. Maraming salamat po at sana po ang iyong advokasya ipagpatuloy mo at kami dito rin po sa Valencia National Vocational High School ay gagawin po namin ang lahat para ipagpatuloy po ang iyong advokasya kung saan ito ay maging ehemplo o halimbawa sa mga mamamayan
Taos-puso po naming nagpapasalamat sa iyo dahil marami kang napasayang mga estudyante at mga magulang. Daghan kaayong salamat sa ngan sa ginikanan sa mga estudyante dinhi sa Valencia National Vocational High School. Salamat kaayo. In behalf of DepEd Carcar City Division, my sincerest thanks and appreciation to our kind sponsor, Mr. Richard Barangan. Thank you so much, sir. Ngayon, mas kilalanin pa natin ang taong binabago ang buhay ng mga estudyante ng Carcar Cebu, one uniform at a time. Richard Barangan Noel. Richard, welcome to the program. Kuya Alan, Ate Pia. Hi, Ate Pia. Thank you. Thank you for having me here. Thank you. Good to have you here live. Thank you for taking the trip. No? Thank you. Tito Boy, salamat. Maraming salamat. Salamat. Kuya Boy, kanina nabanggit na gumawa ka ng iba't ibang paraan nung estudyante ka para makatapos. If okay lang, tanungin kita doon. Kasi feeling ko, part ng hugot mo yun, bakit you're so helpful. You know, if it's okay lang, tell us a little bit of your life ganito experience. kasi yun. Of course, lucky po ako sa hirap. So, lumaki po ako na walang ama na kinagisnan. So, nanay ko lang po yung kasama ko. So, yung nanay ko po, nagtitinda ng kandila para lang po maitaguyod yung pag-aaral ko. Lalo na yung nag-high school ako. At saka itong project stitches na to, malaki kasi yung ano talaga sa sarili ko. Kasi nga, nung nag-high school ako, yung mga suot-suot kong uniform, mga pinaglumaan po ng mga pinsan ko. Kasi hindi po kaya ng nanay ko na ma-afford yun. Pero ako po ay naniniwala na kailangan po akong magsikap para po matagumpayan ko yun at ma-achieve ko yung mga pangarap sa buhay. So nag-working students po ako. Nag-aral po ako na mabuti para po makapasok ako ng magandang paaralan. So pinagdarasal ko po iyon. Tapos, yun lang talaga, nagtitiis lang talaga kasi alam ko naman na kung magdasal tayo, magtiwala tayo, kaya nating maabot ko anong gusto nating abutin sa buhay. So, doon po nag-ano yung life ko ngayon na kailangan lagi tayong magiging masayahin, positive sa buhay. At kung meron tayong extra na ma-earn, might as well mag-isip tayo, ano bang gagawin nating makabuluhan? Kaya ako tinanong, Kuya Boy, ate, kasi nga, may mga studies talaga that uniforms help. Yes. And yes. Narinig niyo mismo sa bata, di ba, sabi niya, nagka-confidence ako. That's why in Taguig, we give free uniforms. Then, nakakatulong din sa estudyante. But we're really so happy to have you, Richard. And that's the portion of the show where we express gratitude na you don't have to be ultra-rich. Yeah. You don't have to be have a position. Sa'yo, kusa lang talaga. Yes, oo. So alam ko naman na sa programang ito, malaking tulong ito sa ginagawa kong advokasya. Kasi iba talaga yung feeling na mabigyan natin ng bagong uniforme yung mga estudyante. Ako personally, I look forward to the time na hindi lang lechon, hindi lang pinakamasarap na chicharon, pero pinakamagagandang uniform, Central Cebu at Central Visayas ang Carcar Cebu. Yes. Yung inspiration mo kasi nga dun sa uniform, dahil nga ikaw nagsusuot ka lang ng lumang pinagsuotan na ng mga, sabi mo, pinsan mo, no? Siyempre, as a mother, ako, yung desire ko is yung mga anak ko, makapag-aral lang, di nila intindihin yung pagkain, di nila intindihin damit nila, di ba? So may naisip ako, yung uniform project mo, nagka-uniform na nga yung mga bata, nagkatrabaho pa yung mga parents, yes, right? Okay. Yes. Yung school na kung saan ka nagbigay ng uniform, it's a vocational school. So, I'm guessing, meron din sila dyan na nagtuturo din magluto, maghanda ng pagkain. So, baka ganun din na may parents who will want to be involved and then may mapapakain kang mga batang nangangailangan ng pagkain, may trabaho din ng mga nanay. So anyway, this is our gift to you for your uniform project or whatever you want. But I personally want to add to it if you want to do something with food. But of course, we fully support even just the uniform. Thank you. Isa pa lang yan sa gusto namin i-support. Sa mga katulad mo, so inspirational. And you know, ang tunay na gratitude, di ba? May action Kaya sa
Cayetano in Action with Boy Abunda, we want to partner. Yes, So if you'll accept na the partnership, and of course we want to update people kung ano nangyayari. So tell us the next move and then count us in. Yes. Salamat. Maraming salamat. Kuya, thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito, boy. At mabuhay ka. Alam mo, hindi madali mawala ng ina. Lalo na, alam ko makananay ka, Richard. Pero ako na lost nanay, parang ang feeling ko, bakit pa ba ako magtatrabaho? Yung gano'n, I had that sense. And I know and I can feel in your narrative na ganun din. Pero you know what you did? You found another purpose. You found another reason why you should work hard. At yun na nga, nakita mo yung mga bata, nakita mo ang sarili mo sa napakaraming mga bata. Maraming salamat. Sa ating magbabalik, lahat kayo mag-uuwi ng mga regalo. Ang ilan pa sa inyo ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, and 10,000 pesos. Sa Alan Pia Pic yan. Sa pagbabalik ng... Muling bumisita si Richard Barangan sa Carcar City, Cebu upang magpaabot pa ng dagdag na tulong sa mga estudyante at guro ng Valencia Vocational High School. Bitbit ang mga tela na ibinigay ng Cayetano in Action with Boy Abunda, hangad niyang mas marami pa ang matulungang magkaroon ng hanap buhay sa kanilang komunidad. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, and we're going to do Alan Pia Pic. Kayo lahat mag-uwi ng regalo mula sa programa, at ang ilan sa inyo ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos! Are you ready to play? Tayo. In 3, 2, 1, play! Halika. Oo, kasi yan ang 5. Panalo. Dito ka. Dito kayong dalawa. Okay. Tarang palabang ka, Gemma, kaagad. Ikaw ba may balak manalo ngayong gabi? Meron po. Halimbawa lamang ikay swertihin at manalo ng 10,000 pesos. Anong gagawin mo? Allowance po sa school. Kayo ba'y handa magkalaban dito sa Alan Pia Pic? Marunong ka talaga sa game na ito? Marunong. Magaling. Medyo lang po. Ang mananalo sa inyo ay si Ate Pia ang makakalaro. Okay? 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Okay lang, meron ka pa rin. Meron pa. Salamat. Meron pa rin. Thank you po. Congratulations. Maraming salamat. May chance ka ngayon para manalo ng 10,000 pesos. Okay. 3, 2, 1, go! Oh, hindi pa tapos dyan. May pagkakataong kang magpaikot ang ruleta. May 10,000 pa rin dyan. Tamaan mo yung puti para 10,000. 10,000 yan. 10,000. Sigaw natin. Go! 10,000! 10,000! 10,000! 5,000 pesos! Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Tayo naman dito. Pag natalo si Kuya Alan, meron kayong 10,000 pesos. Pag hindi naman, you have a chance para magpaikot ang ruleta kung saan pwede pa rin kayo manalo ng 2, 3, 5, or 10,000 pesos. Okay? And 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! Congratulations! Hindi ka uwi na walang premyo mula dito sa Cayetano in Action. Salamat po. Maraming salamat. O, dito naman, Kuya Alan. Okay, in 3, 2, 1, go! That doesn't end there. All right, 10,000!
pesos! Maraming salamat po, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy. Maraming salamat. Tulad ng sabi ko kanina, abay, kung sila'y nanalo, lahat naman tayo may regalo. Sila po ang nagbigay sa atin ng regalong yan. Thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat, La Luna, at maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan! Congratulations sa ating lahat at sa lahat ng mga nanalo. Isang CIA na naman ang kwentuhan at palitaktakan at ang sarap. Alam mo, ako kaya Alan at Pia, I don't know what's gonna happen before we do our interviews, before we do face-to-face, bayang kapatid. Totally have no idea. I'm a blank canvas. And nakakasurpresa, nakakaantig ng puso, ika nga. Yeah, you think you can prepare, Kuya Boy, but dahil nga dynamic at saka hindi talaga magsasabi ng buong-buo lahat ng tao because this is intimate parts of their life, no? But take away lang, Kuya Boy, dito sa case-to-face natin, no? Unang-una, dito sa nangyari kasi kay Adelpha at Angel, no? Hindi niya sinabi, pero actually, anak niya adopted na talaga eh. So, hindi niya tinuturing na iba eh. Kung nagawa sa kanya ng anak niya yon, mapapatawad. So, nagawa ni Angel na patawad. So, I'd like to ask our audience, pag-pray po natin sila at yung mga taong natutong magpatawad because it's really a beautiful thing. So, thank you very much, Angel and Adelpha. Ate Pia? Yeah, well, just to add, I'm excited for their future together. Just seeing the peace in her face. After nila magkayakapan, ibang-iba, compared to when she was talking to you, she can't even talk. Then, maano-ano siya, alam mo yung iyak na gano'n na, di ka na makaano, tas may peace na siya sa mukha. And that's the joy of our CIA sometimes. So kung yung case-to-face is about certainty, yung ating namang payong kapatid ay nakakalito, lalo para kay Lito. Kasi nga, dumidiskarte para sa pamilya at hindi illegal ang kanyang ginawa. Ang problema, minasama to na kanyang management at naghanap ng butas. So, just because it's an option doesn't make it the right or a good decision. So, life is a balancing act and nakakalito talaga. But thank you, Lito, for trusting us and sana makatulong din kami talaga. Well, ako naman sa salamat, I'm so touched to have met Richard. Yung difficulty niya para makatapos ng school. And maraming dumadaan sa ganon, but not everyone really takes time to give back. Ako, I'm really just impressed and humbled when I meet people like this na may mabibigay pa talaga, no? Kahit na walang-wala din, naghanap ng paraan. I mean, imagine, dalawa yung tinutulungan niya, yung livelihood ng mga gumagawa ng uniform, tapos yung mismo mga bata. Ako, bilang pagtatapos po, ako ang pinaka-importante sa akin, lalo na sa kababaihan, pag kayo naabuso, say no. At magsumbong kayo. At magsumbong. So maraming salamat. So, it's time to say goodbye. I hope you all learned lessons. So, katulad ng sinasabi ng aking yumaong ama, huwag magpaapi, alamin ng batas. Yay! Kaya kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Basta tayo, doon tayo sa tama dahil sa batas. Wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli next Sunday. Dito lamang po sa...